Mismo doon sa YouTube. Ano? At well, wala namang... Itong 2.8 million, from 2.8 million to 45.2 million, per month ba ito? Monthly. Monthly po. Average po. Magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, no, tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question, yung Motibo, yan po. ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nga nangyayari. Si Idol Rapi, maraming natutulungan yan eh. Kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. Ito legitimate ito. Totoo po. Totoo ko. Di ba? Hindi natin binabypass ang judicial system. Kasi ang ginagawa natin hindi pag-aayos. Ang ginagawa lang natin, naglalahad lang tayo ng bawat side ng dalawang partido. Opo. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan kung saan ang gagaling ang problema. Ayan. At habang nakikinig naman ang mga ahensya na concerned dito, sila ngayon magkakaroon ng kahandaan. Ano pa lang nangyari. Kapag umabot na sa kanila, ay medyo may mga na sila, may mga paunang mga impormasyon na sila at hindi na sila mahihirapan. Ayan. Naku, tamang po yan ko. Isa sa mga tawagin nyo rin si Mayor Robes ng yung San Jose, Bulacan Kong. Yun. Yan, kasi yung kanilang water district yan, kung hindi ako Kapag nakagawa ka ng programang ganyan, tataas siguro yung views ng ating... dalawang pangunahin kailangan ng tao yan. So, kuryente. Kuryente. Paano yung kita ng may kita yata kamukha na sinasabi mo kanina? Oo nga. Dito ko kumuha kasi tayo ng ilang mga report. Magkano ba kinikita nito mga YouTubers, influencers, mga Facebookers? Alam ba ni Nelson yan? Alam po ni Nelson ito. Sa kanya ka galing yan. Para lalo pa nating palalimin yung ating natalakay ng mga nakalipas na panahon. Kasi ang contention natin dito, minsan pala... Hindi, ilagay mo sa konteksto. Bakit natin pinag-uusapan yan? Opo. Well, doon sa punto nung nakaraan na ating napag-usapan, minsan kasi pala, yung mga public official natin, particular na po, bagitin na natin, si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din, sabi ng iba, nakakatulong naman pala pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Talagang... Anong ibig mo sabihin na hindi pangkaraniwan? Malaki. Umaabot talaga ng milyon, Kong. Kaya kung interest ang ating pag-uusapan, sa pagiging isang senador, talagang parang bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin. Saan siya kumikita? Dito po, sa kanyang account sa YouTube. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, yung kanyang content. So, ang ibig sabihin ni Kong Jen, posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nga nangyayari. Diba? Mukhang ganun na nga nangyayari. Usapan muna natin. Magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Ito po na, Kong, sa lahat ng mga may account, wag lang muna sa isang partikular na tao. Kinakailangan daw po, para ikaw ay kumita, mag-apply ka sa YouTube partner program para kumita ng pera at dapat ma-meet mo yung sumusunod na mga advertising guidelines. May mga guidelines pala yan. At least, meron kang 4,000 valid watch hours sa loob daw po ng 12 buwan. At least, meron kang 1,000 subscribers. At yon, ililink mo yun sa YouTube sa isang Google AdSense account. So, lahat ng ito naman yung nasunod. Kong? Et cetera. Ngayon po, dito, lumalabas, at kung ang pag-uusapan ay kita, sa United States daw po, nagsimula ang perang pumapasok sa kanilang YouTube na may halagang $2 sa bawat 1,000 views. In every 1,000 views, meron kang $2. Dito For po every 1,000 views, Opo.
may bayad na 2,000. No. 2 US dollar. Hindi 2 US 2,000. dollars. 2 US dollar lang po, no ha? Ito daw po batay doon sa AdSense revenue para sa bawat 1,000 views sa kanyang channel o sa inyong channel, maaari daw pong kumita ng $1 o katumbas daw po ng 50 pesos. Ngayon po ay 57 ngayon, no ha? Hanggang 801 pesos. Ibig sabihin, doon po sa 0.5 hanggang 0.8 pesos bawat viewer. 50 hanggang 80 pesos naman sa bawat 1,000 views. Once na kumikita ka na, maaari mong makuha ang perang naipon mo through Google AdSense, ang YouTube earning na ito at maaaring isanda po sa iyong personal bank account o sa etc. Dito daw po sa ating bansa, Kong, alam niyo ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Nason? Sino? Ang Rappi Tulpo in Action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, ano to, pesos? Or Ano ba? 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. Ano ha? at from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya hong kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Kong. Ano ha? So yun po ang ito po yun nilabas mismo doon sa YouTube. Ano ha? At well, wala namang Itong 2.8 million, from 2.8 million to 45.2 million, per month ba ito? Monthly. Monthly Yes, po. average mo yan. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Halimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 divided by 2 para makuha lang natin Yes. yung Ayan, range. opo. Ho. 2.8 plus 45.2 divided by 2. Opo. Magkano? Ayan. 23.9. So, mari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan, Kong. Doon sa YouTube. YouTube pa lang po yan, Kong, pinag-uusapan. Sa YouTube account po niya ng Rappi Tulpo in Action. Oh. Halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito doon sa listening duration ng... Yes po, yung haba na pinapanood sa hanggang tao. maaring, yung haba na yon. Oo. So kaya kung kinuha yung range, maaring siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonoorin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang ano nun kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question yung Motibo, yan, opo. ng pagtulong. Kasi may hirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, yun ang iisipin talaga natin, Kong. Pagkatapos, pwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, opo. May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, Palagay opo. ko. Kapag ka naging, naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Di ba? Kong, dagdag ko pa. Dito naman sa lumabas sa youtubers.me, lumalabas din daw po dito, Rappi Tulpo in Action net worth, 6.03 million US dollar. Kong, 6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po kalaki, Kong, ha?
ang net worth. Sino naman ang... Ito naman po ay sa youtubers.me. Inilabas po nila. Ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito? Yes po. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Nelson? Divided by 2. Medyo... 6.3 plus 36.2 divided by 2. Opo. Ilan yan? Ayan. Ano mo magkano inabot? Kasi dito ko nga, lumalabas may computation pa po eh. 21. Oho. $21. 21 million. 21 million US dollars. Times 57. 1.2 B. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. O maring maliit na halaga yun. mating niyan yan pagdating ng araw, sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin. Ay, opo, pwede nga pala. Kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta riyan. Ay bagay ko kasi ang katwiran ata niya, hindi, yung rapid tool point action naman, hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata ang may-ari. Talagay na natin. Oo. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari, di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito maliwanag na income ito. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin. Dapat nating makita yun. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. Ito naman ang binabanggit natin ko. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas mo ng YouTube o doon sa kanilang net worth. Pwede namang i-dispute, hindi ba? Di makita natin kung sino ngayon na nagsasabi ng totoo. Ayan, Kasi meron pa sila dito, yung rapid tool point action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw po... 23? 23.3 thousand US dollar. 23.3K, no? In last 7 days. Times 57, ilan yun? In 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million in the last 90 days. So times 57 divided by 3. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong, ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang... Yung pagtulong na yun, malalambungan ngayon ang pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yun, ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera? Yan ang issue dyan. Well, minsan po sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, Kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan ko, wala pa ako sa Kongreso. Tumutulong na ako. Yeah. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yun. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun Baka kaya ko pa siyang higitan Pwede nga po naman. Diba? Well, kaya yun po naman, sinasabi natin. Kasi iba nagagalit Kasi alam niyo naman, Kong, pantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen,
sukat na maipaliwanag natin, kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin, na ililigaw halimbawa, sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process eh. Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangang mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog eh, hindi ba? Opo, opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million Opo. yung naniniwala sa kanya. Noon, tungkulin din natin na kailangan nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po Diba? kayo. Well, sana ho, maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong. Ano? Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung halimbawa, programa natin, kinukuha nila tapos... Reaction video. Ayun. Nakita ko nga, biliyak-biyak ang daming nila. na reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya, hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po, Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. So yung kumisan, mali yung kanilang title eh. Hindi na siguro sila magkaibigan. Nga Hindi po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Okay, hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun.